days to go bago po ang eleksyon. Paalala lamang po na bawal ang vote buying. Yan. May nangyayaring ganyan daw sa Navotas. Nakita po ng mga pulis ang isang babae na namimigay ng envelope sa mga dumalo sa umano'y watchers training doon. Ang laman daw ng envelope, pera. 200 botante raw na rehistrado sa Malabon ang kalahok sa training. Dinala sila sa Navotas Police Station. Irereklamo sila ng vote buying o vote selling, sabi ng COMELEC. Wala pa silang pahayag sa media. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. At we will immediately suspend the proclamation of these candidates kung sakasakaling sila ay mananalo. Mga kabalita, para naman matiyak ang kaligtasan sa barangay at sangguniang kabataan elections, meron ng curfew sa buong Negros Oriental simula sa Sabado, October 28. Sabi ng Special Task Force sa probinsya, tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ang curfew. Epektibo yan hanggang October 30, araw ng eleksyon. Kapag umiiral ang curfew, bawal pong lumabas ang mga residente, maliban na lamang kung papasok sa trabaho. Kaya magdala ng ID at iba pang patunay na kayo ay papasok sa trabaho. Yung mga mahuhuli, pansamantala ng i-detain at palalayain din kapag tapos na ang curfew. Sabi ng Commission on Elections, layunin ng curfew na maiwasan ang vote buying, pati karahasan sa mga botante, kandidato at election workers. Balita ko sa Pasay na trauma ang mga staff ng isang restaurant matapos silang ma-hold up ng mga armadong lalaki. Balitang hatid ni Jamie Santos. Kakasara lang at pauwi na sana ang mga tauhan ng Chinese restaurant na ito sa Pasay City kahapon ng madaling araw nang biglang pumasok ang dalawang nakasuot ng helmet at kapwa armado. Ang isa, tinutukan agad ang dalawang nakaupo sa sofa, habang ang isa naman, tinutukan at kinorner ang nakapwesto sa kaha. Nang magpalit ng pwesto ang dalawang armadong lalaki, tsumempo ang isang lalaking staff sabay takbo papalayo. Hinabol siya ng isa sa mga salarin at pinaputukan pa ng baril. Matapos magpaputok, dali-dali nilang kinuha ang bag ng nasa kaha sabay takas. Ang lalaking nasa kaha at may-ari ng bag ang siyang may-ari ng restaurant. Kwento ng isang staff ng restaurant, trauma ang inabot nila sa bilis ng pangyayari. Bagas pa sa restaurant ang tama ng bala sa sahig. Mabuting hindi naman daw tinamaan ang kasamahan nilang binaril. Kasi po, pa-out na rin po kasi ang out po namin is 4 AM po. 3:56 4 minutes na lang po, out na. Doon sila pumasok. Sinabi lang, pera. Parang ibigay mo yung pera. Opo. Expected ko po talaga is yung pera ng cashier ay kukunin. Pero doon po talaga nakapokus sa bag. Malaking halaga raw ng pera ang laman ng tinangay na bag. Duda nila na pag-aralan ng mga suspect ang kanilang boss. Parang natiktikan nila na may lamang pera yon. Bukod sa dalawang gunman, meron pa raw dalawang nakamotorsiklo na nagsilbing lookout. Tumakas daw ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Ang gusto lang po namin mangyari ay mahuli yung 4 na nang hold up sa amin. Tapos mabawi po yung passport, yung ID ng boss ko, tapos yung cheque po. Kahit yun lang po, hindi na maibalik yung gamit, yung iPad, yung pera. Naipagbigay alam na nila sa Pasay City Police ang insidente. Yan ang balita ko, Jamie Santos ng GMA Integrated News. Ngayong Throwback Thursday, sino nga ba ang hindi nakakamiss sa love team ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion? Siyempre ako at ang mga Shagab fans dyan. Bukas na po ang kanilang reunion concert. This is for the fans. This is very important for us. It's very meaningful, very emotional din para sa amin. You will see Gabby and Sharon on stage live. So it's like a movie, but it's the first time ever that we're going to be performing together live.
Kwento nila Sharon at Gabby, inspired ang concert ng 1981 film nila na Dear Heart. Music documentary raw ito kung saan magbabalik tanaw sila sa kanilang storya. May special participation ng anak nilang si Casey. Bukod sa concert, bibida rin si Gabby sa upcoming Kapuso series na Stolen Life. Si Sharon naman may upcoming film kasama si Alden sa na Family of Two na official entry sa MMFF. Sa mga dumaraan sa EDSA, tataasan na ang multa sa hindi otorisadong paggamit ng bus lane. Sabi kasi ng MMDA, ang dami pa rin pasaway at tila hindi ho masakit sa bulsa ang kanilang kasalukuyang multa na 1,000 pesos. Kaya ang bagong multa, eto, 5,000 pesos na para sa first offense. Masususpindi rin po ang lisensya sa second at third offense at tuluyan ng babawiin o ire-revoke ang lisensya sa fourth offense na may kasama pang multang 30,000 pesos. Magkakaroon daw muna ng information campaign bago ito ipatupad. Paalala ng MMDA para lamang sa mga bus at emergency vehicles ang bus lane. Pinag-aaralan naman ng MMDA na gawing 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang number coding scheme. Wala ng window hours. May gagawin munang assessment nito mula November 6 hanggang 12. Ilang araw bago ang undas, bukas na po ang Manila North Cemetery sa mga gustong makadalaw ng maaga at makaiwas sa dagsaan. Kumustahin natin ang sitwasyon doon. Sa Balita Live, si Maki Pulido. Maki? So, Connie at Oscar, simula ngayong araw, bawal nang maglinis ng punto dito sa Manila North Cemetery. Pero pwede na ngang bumisita. Ngayon, sa mga bibisita, ito taon-taon na itong paalala sa atin ng pamunuan ng Manila North. Bawal nang magdala ng mga matatalim na bagay na gagamitin sa paglinis ng mga puntod. Otherwise, tulad sa mga nakalipas sa taon, kung idadala nyo po ito simula ngayong araw, kukumpiskahin ito. Ngayon, kung linis na rin lang ang pag-uusapan, may pakiusap din ang Eco Waste Coalition na sana naman yung mga pupunta para bumisita sa mga mahal nila sa buhay. Hindi lang dito sa Manila North, kundi sa iba pang mga sementeryo sa buong bansa, wag nang makadagdag sa problema ng basura. Sabi nila, ito, may mga tips sila para naman maging isang basura-free undas tayo. Mag-alay ng halaman na nakapaso o kaya fresh flowers sa halip na plastic. Magdala ng water jug. Huwag na po tayong bumili ng mga bottled waters. Ang mga babauning pagkain, ilagay sa mga reusable containers tulad po ng lunchbox at gumamit din ng reusable utensils. Gumamit na lang ng bag o kaya bayong sa pagdala ng mga gamit sa halip na ilagay pa ito sa plastic na itatapon din naman natin pagkatapos. At kung may itatapon man, gawin ito sa tamang lugar. Kung wala po kayong makitang mga basurahan sa malapit sa inyo, didalhin po muna natin yung mga kailangan nating itapon hanggat makakita tayo ng mga basurahan. Nung nakaraang undas sa 2022, 78 trucks o 196 metric tons ang nahakot sa buong Metro Manila at umaasa naman ang Eco Waste Coalition na sana naman ay mabawasan ito ngayong taon. So, Connie at Oscar, kanina nung pumasok kami dito sa Manila North Cemetery, ang isa sa mga napansin namin ay ang paglalagay ng mga portalets dito sa loob ng sementeryo na malaking kaluwagan, di tulad sa mga nakalipas na undas para sa mga bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil kung dati talaga namang pahirapan maghanap ng magagamit na CR, at least ngayon ay may portalets. Ang sinabi sa atin nung nakausap natin, may mga 50 na portalets na ikakalat sa buong Manila North Cemetery, pero wala masyado dun sa mga masisikip na lugar kasi marami nga ritong may mga bahagi dito sa Manila North na hindi na mapasok ng mga truck na magde-deliver nitong mga portalets. Connie? Maki, may mga bago bang security measures na ipatutupad ngayong taon? Alam mo, lagi namang mahigpit dito sa Manila North, Connie, So, lagi itong binabantayan, laging maraming pulis na nagbabantay. Taon-taon nating napapansin yan dito sa Manila North. So, siguro, kung may mga enhancement man, more of the same na katulad nga ng mga nabanggit ko kanina na sana naman wag nang magdala kasi makikita natin unang araw pa lang lalo na pagdagsana ng mga tao dito may mga checkpoints na yan. Ang isa sa napansin lang natin kung dati kasi dun sa bandang likod ng Manila North nadadaanan kasi yan, may lagusan kasi may mga hagdanan.
mula dun sa komunidad hanggang papasok dito sa Manila North. At this year, ang nakita natin ay sarado na. Kung dati kasi mababa, nilagyan nila ng mas mataas at ginawa ng parang apartment na pwede nang gawing libingan. Pero nadadaanan pa rin, may mga 3 pa rin na entry points from the community outside the Manila North. Ang sinasabi lang nila sa atin kanina, babantayan to ng mga pulis sa araw ng Undas dahil hindi maaaring pumasok dyan ngayon simula sa yung dagsana ng bisita sa Undas. Alright, maraming salamat sa iyong update sa amin, Maki Pulido. Mga kabalita, may mga cloud cluster o kumpol ng mga ulap na binabantayan ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang mga ganyang ulap ay minomonitor ng ahensya dahil sa posibilidad na mamuian bilang sama ng panahon. Ang cloud cluster sa labas ng PAR ay nasa silangan ng Mindanao, itinuturing ng low pressure area ng Japan Meteorological Agency. Manatiling nakatutok sa aming weather update kung may sama ng panahon na posibleng humabol ngayong October. Sa ngayon, itong amihan ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon, sabi ng Pag-asa. Asahan namang muli ang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang ilang bahagi ng Northern, dito rin sa Maya Central at Southern Luzon, kasamang ilang lugar sa Visayas at halos buong Mindanao, base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible rin ang ulan ngayong araw dito sa Metro Manila. Isa na rin sa mga bulkang nag-aalboroto ngayon ang Mount Bulusan sa Sorsogon. Itinaas yan ng PHIVOLCS sa Alert Level 1. Ayon sa PHIVOLCS, kasunod yan ang serye ng mga naitatalang pagyanig mula sa bulkan na nagsimula noong October 14. Sa nakalipas na 24 oras, nagkaroon na ng 15 volcanic earthquakes. May pamamaga na rin ang mga lupa sa paligid ng Mount Bulusan. Indikasyon na tumataas na ang magma. Pinaalalahanan ang mga residente na posibleng magkaroon ng phreatic explosion o biglaang pagputok ng steam. Pinagbabawalan din makapasok o pumasok sa 14-kilometer radius permanent danger zone. Ang paglipad din ng mga eroplano malapit sa tuktok ng Bulkang Bulusan ay pinagbabawal. Sa mga miyembro ng SSS dyan, itinaas na ng ahensya ang maximum amount para sa funeral benefit. Balita ko, 20,000 hanggang 60,000 pesos na ang funeral benefit ng pumanaw na miyembrong may 36 o higit pang monthly contributions at depende sa average monthly salary credit. Dating hanggang 40,000 pesos lang po yan. Fixed naman ang funeral benefits sa 12,000 pesos para sa miyembrong nakapaghulog lang ng wala pang 36 monthly contributions bago siya pumanaw. Sakop ng funeral benefit ang pag-embalsamo, burial transfer services at permits, funeral services, cremation o interment services, pagbili o upa ng kabaong, pagbili o upa ng nicho, puntod, memorial lot o kolumbarium, at pati memorial o funeral insurance plan. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph. Samantala, update na po tayo sa paghahanda ng MMDA sa paparating na barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes at sa Undas. Nakasalang sa balita ko, si Attorney Victor Nunez, Head ng Traffic Discipline Office Enforcement ng MMDA. Magandang umaga po at welcome po sa balita ko. Yes po, Ma'am Connie and Oscar po. Oscar po. Hello, good morning, ma'am. Okay. Attorney, unang tanong no, bakit October 30, November 1 at 2 lang lifted ang number coding? Posible ang ibang maisama na rin ang October 31? Ang prinsipyo kasi dyan, Sir Oscar, is that we only declare the lifting of coding kapag nag-declare din po ng holiday ang gobyerno. So the tendency is kapag nag-declare kahit special holiday, nilift na po namin. Pero kapag hindi naman po sa holiday, obligado po kaming ipatupad yung number coding scheme. Okay. Attorney, anong paghahanda naman po ang ginagawa ninyo para sa eleksyon sa Lunes at sa Undas? Yes po, pagdating po sa Undas, unahin na po natin
ang MMDA po ay nagpalabas ng no day off and no absence policy sa lahat ng traffic personnel sa following dates, October 27 and October 28, saka po November 6. No day of absence policy po yan. And starting today, in coordination po with the different LGUs, IAC, DOTR, SFRB, and PNC, kasama po ang MMDA sa nag-ikot at yung mga naglagay po ng mga health desk sa ating mga kababayan. Ito po yung mga tents, interagency po ito para ho gabayan ng ating maraming pasahero sa different provincial buses dito sa Metro Manila. Alright, sir. Speaking of number coding, ano po yung nagtulak no, sa MMDA na pag-aralan ito na tanggalin na yung 7 a.m. to 7 p.m. number coding? Kung wala kasing window hours daw, baka mas mahirap lalo na, di ba, after 7 p.m. Christmas rush hour pa naman, yung mga ganyang iniisip. May study ho ang Traffic Engineering Center namin that yung traffic volume ng Major Thoroughfares talagang napakataas po during peak and off-peak hours. Talagang mas mataas pa po ito sa ating pre-pandemic number volume. Pangalawa po, namomonitor din namin sa MMDA Command Center yung mga traffic build-up and queues. Okay. Nag-occur ho siya even outside typical peak hours. So naisipan po ng aming Chairman Don Artes to endorse it at mag-propose sa Metro Manila Council to the Metro Manila Mayor na ipa-approve yung pag-lift ng window hours. Pero po ito ay nakaabang lamang. Kapag nakita ho namin after talagang study na we need to lift the window hours, saka lang ho magpo-pronounce ang aming chairman para i-announce sa publiko. But for now, proactive lang po yung ginawa natin. Nakakabang lang siya, pero hindi pa naman ho namin in-implement. If the need arises, the chairman will make a pronouncement on that. Okay, sige po, mag-aabang po kami sa mga bagong patakarang ito. Kasama na syempre yung mas mataas po na multa dyan sa pagpasok sa bus lane. Marami pong salamat, Attorney. Thank you for your time. Thank you very much, Ma'am Connie, Sir Oscar. Good morning po. Okay, yan po naman si Attorney Victor Nunez ng MMDA. Sa mga may plano naman dyan na magtrabaho abroad, balita ko, may libu-libong trabaho po sa Austria. Katumbas ng 120,000 pesos ang minimum na buwanang sweldo. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Bakante ang mahigit 200,000 posisyon sa iba't ibang sektor sa Austria sa ngayon. Pero mas maraming trabaho pa roon ang inaasahang magbubukas para sa mga Pilipino sa paglagda ng Memorandum of Understanding ng Pilipinas at Austria. Kabilang sa kailangan nila ay healthcare workers, engineers, IT professionals, hotel workers at skilled workers. At the moment, up to 80% of the Austrian companies are feeling the shortage. This number will increase within the next 15 years, probably up to 400,000, 500,000. We have approximately 500 Filipinos coming to Austria per year for the coming years. Bukod sa maayos na benepisyo, ang sahod doon aabot na sa 2,000 euros o 120,000 pesos kada buwan para lang sa minimum wage earners. Pwede pang makakuha ng hanggang 14th month pay. All of the industries right now are paying much more than the minimum level is at the moment. Sisikapin naman daw ng Department of Migrant Workers na ma-match ang mga manggagawang Pilipino sa mga kailangan ng Austria. Ang TESDA, ititrain ang mga Pinoy at titiyakin naman daw ng Overseas Workers Welfare Administration ang kanilang proteksyon. We promised also, second promise, Your Excellencies, is to fast-track, green lane the process. There will be simple steps outlined from both sides. We're really looking forward to have a labor attaché in Vienna to handle the concerns of our migrant workers there. Yan ang balita ko. Sandra Aguinaldo ng GMA Integrated News. Vroom! Vroom! Oh,
Mahigit isang linggo na lang mga mare, bago ang pilot ng Kapuso Action Series na Black Rider sa GMA Telebabad. At speaking of Black Rider, may inamin sa akin ang bida ng series na si Kapuso Action Drama Prince Ruru Madrid. Sinasabi ng mga tao para ako may sakit, bakit daw para may bulati daw yung tiyan ko. Ganun yung mga sinasabi nila. Chika yan sa akin ni Ruru sa pagsalang niya sa one-on-one interview ng GMA Integrated News. Kaya nag-set ng goal si Ruru para maging fitspiration at nagbago siya ng lifestyle. Pressured at excited daw ngayon si Ruru sa Black Rider na mapapanood na sa GMA Telebabad sa November 6. Sabi pa niya, siya mismo ang gumagawa ng kanyang stunts. Kaya naman hindi natin pinalampas na magpaturo ng mga self-defense techniques. Oh, heto may sample yan mga mare. Lapit Brown Rider! Boom! Oh! Grabe. Mga mare, pwede na ba ako sa Black Rider? Ha? Naka-heels pa yan, ha? Update naman po tayo sa inaasahang dagsa ng mga biyahero sa darating na undas na long weekend. May balita live si Joseph Morong. Joseph? Yes, Tony, kasama natin ngayon ang mga opisyal ng Manila International Airport at ini-inspection nga ang mga terminal para sa paghahanda sa long weekend na may kasamang barangay and SC elections at saka undas. 21.2 million na mga pasahero ang inaasahang babiyahe sa NAIA sa 10 araw na long weekend simula bukas, Biyernes. Yan ay 120,000 hanggang 130,000 ang mga pasahero araw-araw. Ayon kay NAIA OIC General Manager Brian Go, mabuti na lamang daw at mahaba ang long weekend kaya inaasahan hindi magsasabay-sabay ang mga pasahero. Karamihan sa mga inaasahang pasahero ay sasakay sa mga domestic flights palabas ng Metro Manila at nakalatag na mga gagawin ng NAIA para maiwasan ang mga karaniwang problema tulad na lamang ng mga problema sa immigration o pila sa immigration. May 44 na mga immigration counters na mula sa dating 29 lamang. May bagong teknolohiya na rin para sa mga lightning alerts para masiguro na mas madaling makasabihan ng mga airline para makagawa agad sila ng paraan para maiwasan ng mga flight cancellations o delays. Kasi ko, ayon daw sa local airlines, ay magkakaroon sila ng mga backup ng mga eroplano para masigurong makalilipad agad ang mga apektadong pasahero ng mga lightning alerts. Pinadali na rin ang pagpasok sa mga airport dahil hindi na ito check yung mga sakyang papasok dito at wala na rin yung mga unang x-ray screening. Hindi na rin required na magtanggal ng mga sapatos. Bagaman kanina meron pa rin, yan daw ay dahil maaari raw pa rin itong itutupad depende sa sitwasyon. Kung ang peak ng mga pasahero na asahan ay bukas, Biyernes hanggang Linggo, at yung next week na yan ay yung pagkatapos ng long weekend, pagbalik ng mga tao mula sa mga probinsya, yan ay sa susunod na Sabado, November 3 hanggang Lunes, November 5. Maraming salamat, Joseph Morong. Patuloy ang mga mainit na labanan sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa unang laro kahapon, hindi nagpapigil ang Perpetual Altas sa fourth quarter sa laban nila ng Letra Knights. Dahil sa kanilang 19-0 run, nahabol ng Altas ang lamang ng Knights. Ang final score, 73-61. Sumunod naman ang laban ng Binil Blazers at Mapua Cardinals. Tinapos ng Blazers ang 6-game win streak ng Cardinals sa score na 65-61. Kahit talo, top seed pa rin ang Cardinals ngayong season. Bukas magtatapat ang Arellano Chiefs at San Beda Red Lions. Susunod naman sa kanila ang San Sebastian Golden Stags at JRU Heavy Bombers. Balita ko naman sa Mexico City, nabuhay ang mga patay sa annual Zombie Walk. Bata man, young at heart, o fur babies, game na rumampa sa horror parade. Tradisyon na huraw yan para sa ilan doon ang pagsali nga nila sa Zombie Walk. Bukod po sa stress reliever ang dressing up, way of socializing na rin ito para sa ilang horror enthusiasts. May mga rumampa bilang Zombie Bride, Pinhead, Little Red Riding Hood at iba't ibang clown-inspired costumes. Available din ang face art para sa mga may gustong makisabay sa parade. Ang Zombie Walk ay selebrasyon isang linggo bago ang Day of the Dead sa Mexico. Kumustahin naman natin ang paghahanda ng MMDA para sa Christmas season na alam naman nating traffic season din. May balita live si Ian Cruz.
Ian? Oscar, pinulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga mall operators para talakayan ng traffic management sa holiday season. Inanunsyo ni Attorney Victor Nunez, head ng Traffic Discipline Office ng MMDA, na magsisimula na nga yung mga pagbabago sa November 13. Mula sa nasabing petsa, Oscar, bawal na ang mall-wide sale tuwing weekdays. Papayagan na lamang ang mga mall-wide sale tuwing weekend lamang. Magiging 11 p.m. to 5 a.m. na rin ang delivery sa mga mall, maliban sa perishable goods na ng pagkain at maging yung yelo. Ang mall operating hours naman magsisimula ng 11 a.m. to 11 p.m. Ayon kay Jocelyn Ann Clarino ng SM, susunod sila sa panuntunan ito ng MMDA, pero nagtanong siya kung pwede ba ang yung mga non-EDSA malls ay magbukas sa regular na oras nila. Ayon sa MMDA, kailangan sumulat ang mall operator at ilatag din nila ang traffic management plan para pag-aralan ng MMDA kung uubra ito. Ang mga mall na may serbisyo naman, gaya ng pagkuha ng passport, driver's license at iba pa, maaari pa rin daw magbukas doon sa regular na oras na nagbubukas sila. At Oscar, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy naman yung tulong ng MMDA sa iba't ibang ahensya at iba pang mga pribadong sektor. Kaugnay naman ito doon sa ipatutupad na moratorium sa digging, so yung sa paghuhukay sa mga kalsada na nagiging poste ng mahabang traffic. Magsisimula din yan sa November 13 at magtatapos sa January 8 sa susunod na taon. Pero una nang inanunsyo dito ng MMDA na exempted yung mga big ticket projects, kagaya nga ng construction ng MRT-7, yung mga common terminal dyan sa EDSA at iba pa. Yung mga emergency repair, kaya kagaya halimbawa pagka may mga nag-leak na mga pipes ay papayagan din ng MMDA, pero as much as possible, Oscar, ang nais ng MMDA kung kayang mag-repair at kung mga emergency sa gabi ay papayagan sila para mas makaiwas na sa matinding daloy ng trapiko ngayong inaasahan na Kapaskuhan, Oscar. Okay, maraming salamat, Ian Cruz. Eto mga kabalita, magbabalik television daw si Idol. Talaga? Naku, exciting naman yan. Tipanood natin. Yum, yum, yum! Ping, ping, ping! Nakilala sa kanyang masasarap na luto at galing sa kusina. Talagang marami ang humanga sa kanya. Matapos ang matagal na paghihintay, muli natin siyang mapapanood sa telebisyon dito sa Balita Ko. Ang dishes ni Chef Siksik na sasarap, abot kaya pa at syempre masustansya rin. Kaya hong gayahin sa ating mga kusina yan. O ano, Balita Ko, tsibugan na? Wow! O simula bukas na po yan. Tsibugan na! Balita Ko, na-miss niyo ko. Samantala, ito naman, marami po ang pumuso online sa susunod na Balita Ko. Ang isang fur baby kasi sa Quezon City, independent daw. Paano ba naman? Si Dogo, kaya raw umuwing mag-isa? Aba, meet Maui, ang corgi na kinabiliban matapos umuwing mag-isa mula po sa grooming service. Kwento ng kanyang fur parent, hinatid nila si Maui sa grooming salon sa Caloocan at iniwan doon. Para makauwi, nag-book na lang sila ng kotse na may pet travel option. Kaya matapos ang grooming service, off to solo travel na si Maui. Safe naman siyang nakauwi. Babe naman ang fur baby sa biyahe, sabi ng driver. Ang video ni Maui umani ng milyon-milyong views at more than 500,000 likes. Aba, masubukan nga yan. At yan po ang mga balita ko. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Aubrey Carampel. Katrina Son. At sa ngalan po ni Rafi Tima na ngayon nasa Egypt, ako po si Oscar Oida. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.